Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Vapor Tamo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, ba't hindi pa natin tulinan ang barko? Sasadyad tayo sa Bukiring iyon, Doña Victorina. Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ang ilog Pasig. Sa panukalang ito'y malaking pera ang magugugol, G. Simon, at masisira ang mga kabayanan. Pwes, sumira, gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang gugulin sa paggawa. Kung hindi sapat, ang taong bayan ang sapilitang pagawain. Sa ganyang paraan, nayari ang malalaking piramid sa Ehipto, sa Lawang Moris at ang Koliseo ng Roma. Ngunit maaaring magbunga iyan ng paghimagsik. Nag-alsa na ba kahit minsan ang bayan ng Ehipto? Ngunit hindi na kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang lupain ito ay maraming beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghimagsik. At kayo, Padre Salvi, ano ang silbi ninyong mga praile kung maghimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng mga pangatwirang pawang katungkahan. Siya'y isang napakawalang utang sa loob at tatalakayin pa ang mga bagay na ito. Sa pabor pa naman, nagharap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapang-pakinabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. Pilitin ang lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato. At ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng panginginain ng susong maliit ang magpapaalam ng wawa. Pero doon sa studio, kung lahat ay mag-aalaga ng pato, darami ang mga balot. Mabuti pa, takpan na lamang ang wawa kaysa darami ang mga nakakadiring balot. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Kaya sa tingin ninyo ay magtatagumpay ang parang ng kasila? Ang pag-aaral ng Kastila ay malaga para sa aming pinabukasan ng pagpundag ng bayan. Malaki pa ang aming pag-asa. Marami rin po kami Ang lalawigan mo, Basilio, ay dukha. Walang palamuti ang kababaihan. Hindi marunong magpahalaga sa mga alahas. Kaya naghihirap. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Bumalik si Simon sa umpukan sa kubyerta. Dumating din si Padre Florentino.
Kasalukuyang nag-uusap sina Padre Sudila, Padre Irene, Padre Camora, Benzay at ang kapitan ng bapor. Saan ba kayo galing? Hindi ba nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay? Marami na akong nakitang mga ilog na may magandang tanawin. Ang hinahanap ko ay isang alamat. Ni Padre Florentino ang alamat. Noong araw, may isang estudyanteng nangakong pakakasalan ng dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ng pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga, lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Imposible ang gusto niyang mangyari kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng baging. Doon nanirahan, namatay at inilibing ang Donya. Sinasabing napakataba ni Doña Jeronima kaya't patagilit kung pumasok sa kuweba. Napapantog siya bilang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga Indio si Doña Jeronima. Kapitan, alam ba ninyo kung saan dakot ng lawa na patay ang nangangalang Gibara? Gibara o Ibara? Saan na nga ba, Kapitan? May naiwan pa kayang baka sa tubig? Tumingin kayo roon. Napansin ni Benzay na tahimik at nakatingin sa malayo si Simon. Nag-iisip ito ng malalim at walang katinag-tinag. Oh, ano ba nangyari sa'yo, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ang sanay na sanay sa paglalakbay sa lawak ito. Ikaw pa ba maluluha sa lawak ito? Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Kabesang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumupkop kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain, ay sinaka ito ni Kabesang Tales, ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Kabesang Tales, ngunit pinigilan siya ng ama. Tingnan mo na! Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pisong iyon ay manatalo sa sagal o kaya nahulog sa tubig at sinalmal ng buhaya! Natupad ang pangarap ni Kabesang Tales na makapagpatayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabeza de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisera. Manalo ka sa kaso, anak! Tiyak na maghihirap ka! Ni isang saplot ay walang matitira sa'yo! Lahat tayo, ama, ay babalik sa alabok at ipinganak tayo na walang saplot. Magbabayad ako ng mga abogado. Kung mananalo ko sa usapin, ay mapapabalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y matatalo ay hindi ko na kailangan ng anak! Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Tales at ipinatutubos sa halagang 500 piso. Halos mabaliw si Tata Selo at Huli. Hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli, ngunit hindi iyon makasasapat. Siya ay nagdasal ng nagdasal, ngunit walang milagrong naganap, kaya't nagpasya siyang manilbihan sa isang mayamang kababaryo. Maalis ka, mawalik na
ang gubat. Kailangan makabalik ang aking ama. At kapag nanalo tayo sa usapin, ay matutubas ang aking pagkakaalula. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Naantala ang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangin ng Gwardiya Sibil ang karwaheng sinasakyan niya. Nagkataong naiwan ng kutsero ang sedula nito, kaya't kinulata ito ng Gwardiya Sibil. Marahil walang mga Gwardiya Sibil noon. Kung meron, hindi sila mabubuhay ng matagal dahil sa pangungulata. Habang naglalakbay, pinahinto ng mga Gwardiya Sibil ang kutsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakiusap ang kutsero, ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipipiit siya sa bilangguan. Uwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirhan ng isang katiwala. Ibinalita sa kanya ng katiwala ang pagkakadakip kay Kabesang Tales. Dahil sa balitang iyon ay nawalan siya ng ganang kumain.